Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa Ascended Masters, Holy Spirit, Divine, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Angels, Archangels, and syempre po sa mga Elementals. Today po, syempre, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga subscribers at syempre po sa mga new subscribers, maraming salamat po sa pag-subscribe and sa mga nag-avail po ng medallions and oils, maraming salamat po. Again, yung pong ating oil na pangkalahatan, which is talaga pong pangbakla siya sa mga spiritual attacks like kakulam, barang, lason, mga ganyan, usog. Yan, the best po siya. And at the same time, pwede niyo po siyang gamitin sa mga kahit pa fresh na sugat, sa mga kati-kati, yung mga ganyan. And lalo na po kung talagang galing po siya sa spiritual. So, pwede niyo po siyang ipahid. And about sa manifestation oil naman po, na meron din po tayo, is yun naman po is pwede niyo po siyang gamitin for especially po sa mga gusto pong nagkaroon ng growth sa business, especially po yung medyo nakakaramdam po ng mga parang low energy sa business, and sa mga mag-a-apply work abroad or even dito po sa atin is pwede nyo po siyang gamitin. So may instruction po ako pagdating po sa manifestation oil, and also sa mga candles po pala, no, continuous ang order. Maraming salamat po. And ako po ay pinipilit, no, na ibalik ko yung dating lakas para po magawa ko na po yung black salt, no. Up to now po kasi hindi ko pa rin po siya nagagawa kasi nga po still andito po ako sa recovery stage kasi nga po galing po ako sa trangkaso. And pagka naging okay na po, doon na po tayo babalik sa twice a day na reading. For now is kailangan ko po mag-rest. I don't know kung hanggang kailan to, pero I know mababalik din po sa dati. So unti-unti lang po. And doon po sa mga readings, pasensya na po doon sa mga hindi ko po nare-reading. And sa mga may pagkakautang po ako is please paki-chat po ako para po ma-reading ko na po kayo. And what else? Again, ito pong spiritual reading or YouTube channel na po ito is para po ito sa mga taong gusto pong magpagabay spiritually, sa mga nakakaramdam, nakakaamoy, nakakarinig na hindi naman po nararanasan ng lahat. Ito po is para sa inyo. And sa mga may mga bloodline po ng mga healers, like halimbawa mga lolo't lola po ninyo, nang gagamot po, nang hihilot, nang huhula, ito po is para sa inyo po ito. Para po meron po kayong pattern. And sa mga, ano ba, sa mga makaka-resonate po ng mga readings, iba pa rin po talaga ang personal reading. Kesa po sa ganito po, this is a collective reading, meaning marami po ang makaka-resonate. Pero hindi po to exactly for you. I mean, iba po yung detalyado, iba po yung one-on-one po tayo. Iba po yung ganun. Kasi mas malalaman nyo po talaga kung ano po yung life purpose ninyo, especially po doon sa may mga confusions or may mga katanungan po patungkol sa inyong sarili, spiritually. Para mauubos na itong kandila ko Kailangan na ng isa pang kandila. Okay. Ayan. Yun. Okay. So, ano po ba nakuha kong vision? This is a vision, reading, tarot vision. This is a tarot vision ngayon. So, ang nakuha ko pong vision is there's a image or there's somebody na it's lalaki, no? Medyo may edad na kumbaga galit na galit, nagsasalita doon sa vision ko. So, let us see kung ano ba yung ikinagagalit niya at ano ba yung mga possible na pwede niyang gawin sa inyo or sa atin. And sa pagkalkal ko po dito sa card na to, as you can see, meron po ako nakaprepare dito. This is the yung nakita ko po sa vision ko last night. Kaninang umaga lang. Kasi umaga na nga po ako natutulog. So, ito po yung nakita ko dito, and this is you. Collective, no? So, sa nakita ko po dito is we have the Five of Swords, which is isa po itong tao na may kakayanan, may kapangyarihan, na andito yung ang gusto is masaktan ka, maghirap ka, magdusa ka.
Yun ang gusto niya. Kasi sa nakikita niya, maybe this time or maybe ng mga nakaraan, is nakikita niya yung uh, kasiyahan mo, contentment mo, nakikita niya. Na kahit na parang hindi mo iniinda yung mga hirap or yung mga tipong pagsubok na dumarating sa buhay. Kahit na merong mga dumarating na pagsubok sa'yo, hindi mo siya iniinda. Or maybe, andito yung mga iniinda mo or parang andito yung nararamdaman mo, nararanasan mo, nangyayari sa buhay mo, pero hindi mo siya parang hindi mo pinapairal yung init ng ulo, hindi mo pinapairal yung pagkabugnot, yung mga tipong ganyan. Sa halip, ang ginagawa mo is just parang nililet go, let God mo yung mga nangyayari sa iyo sa araw-araw. Dahil alam mong, for you, this is just a test. Mga tipong ganun. Maybe ganun. Kasi sa nakikita ko dito sa card, still andito yung joy, andito yung happiness, still andito yung contentment. Na kahit na parang andito yung nahihirapan ka. No? So, yun yung aalamin po natin sa ating reading ngayon. Okay? So, let us see. Let us pray muna. Arrange ko lang po to. Pero hindi ko na po tatanggalin itong cards na to. Itong tatlong cards na to, which is you and yung person mo. So, aalamin na po natin dyan sa pamamagitan yan and this tarot card and the rest kung ano po ba talaga. And this is just a very short message, no? Kasi nga po still I'm not, talaga, feeling well ka po. Okay? So, let us pray. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Yeso Kristo, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Niño. Pakibasbasa po rin yung napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, mga cards ko na ito, patungkol po sa vision na ibinigay niyo po sa akin kanina, na maibigay ko po ang full details, no, na nais po ninyong iparating sa akin po mga tagapanood. Nang sa ganun po ay masagot ko po ang lahat ng kanilang mga katanungan. Kung ano po yung mga nagaganap sa buhay-buhay nila ngayon. Ako po'y patuloy na nanalangin na kami po inyong iligtas sa anong kapahamakan. Disgrasya sa kuna at anong pong klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan lahat po ng may karamdaman. Lalong-lalo na po yung mga inaatake sa spiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, sa dulo po ng reading na to, meron po tayo laging healing. Okay. So, let's see. Ano pa ba ang nais sabihin na itong person na to sa'yo? Tingnan natin kung ano. Kasi ang gusto nito, pahirapan ka eh. See? Andito yung galit na galit siya sa'yo. As in talaga yung, ganito halos. Yung pinakita sa akin doon. Excuse me. Yan. So, andito yung, kung kanina, kung makikita niyo ito yung card, no, na talagang parang, ang gusto nito is parusahan ka, pagdusahan mo lahat, no, ganito yung gusto niya mangyari sa'yo. Yung lumuhod ka sa hirap, malugmok ka sa kabuhayan, sa buhay, no? And here, as the second card, is sinasabi na kumbaga, andito yung parang may meron siyang biniblame sa'yo or meron siyang sinisisi sa'yo, meron siyang basta galit na galit siya sa'yo sa kung ano siguro ang meron ka ngayon. Kasi you're owning, no, this sword, which is andito yung this is Knight of Swords, na you own this, no, you own this sword na kumbaga andito yung sige lang, parang kahit na alam mo sa sarili mong power ka, kahit na alam mo sa sarili mong ikaw is malakas, makapangyarihan, but andito yung merong nagtitrigger sa'yo or merong gumagawa sa'yo dito spiritually na gigil na ginagawan ka ng kung ano-anong attacks, but still andito yung sige lang, parang hinahayaan mo lang. You just let go, let God, no, yung mga nangyayari sa'yo na parang pinakikiramdaman mo na lang, pinakikinggan mo na lang, pero wala kang any moves na ginagawa against dito sa taong to.
which is good. No, still, kailangan nyo po ito i-let go, let God, and talk to God na ask for help na matigil na yung ganitong sitwasyon sa buhay mo. Okay? And now we have again that these two cards. Okay? So we have the Five of Cups and dalawa po din po sabay na bumaba. Kanina po dalawa din po yan eh. Sumabay. I mean sabay na bumaba. So now we have the Five of Cups here, which is kumbaga somebody or someone who's parang hindi mo siya parang ayaw niya ayaw niya magpakilala, no, pero andito yung this is the unknown person na umaatake sa iyo. Maybe hindi na kasama dito yung sinasabi ko dati na part is yung mga family member, mga ganyan, ano. Okay, so iyon. So dito sa Five of Cups is parang there's is somebody na talagang wants to lose everything na kung anong meron ka, no, lahat, sa lahat, as in lahat ang meron ka, mapa family, pera, kapangyarihan, kakayanan, gusto niya lahat to mawala sa'yo. Hindi sa tatalikuran mo to, kundi parang ikaw ang parang gagawa sila ng pamamaraan para talikuran ka ng mga taong to, hanggang sa parang ikaw mismo ang magdusa, masaktan, to the point na parang siguro for some of you parang andito syempre pagka andito na yung anxiety and depression is andito na yung iba is nag-iisip ng mag-suicide, mga tipong ganun, or lumayas kung saan ka man naroon. Yan yung mga gusto nila. Okay, kasi masyado ka na nasasaktan dito, oh. Masyado. And actually, gusto ka rin na maging parang pulubi. Gusto niyang mamulubi ka. Three of Wands. So, here's teka lang. Dito na nga lang. Sige, sa ilalim. So, now, dito sa Three of Wands is, andito yung, kumbaga, nakikiramdam to sa'yo ngayon. Or maybe meron to mga spiya, or maybe ni-stalk ka nitong taong to kung ano na ba talaga yung standing mo, no? Kung ikaw ba na-stroke ka na ba, natuloy na ba yung ginagawa niya mga ritual, na-disgrasya ka na ba, may ganito ka na bang karamdaman, no? Humihinga ka pa ba, yung mga ganon, no? Ito is tala naman po ito ng mga inggit, yung mga ganito, or maybe isa to sa mga nasagupa mo, spiritual, no? And andito hindi niya matanggap na maybe for some of you is maybe nasa tipong baguhan ka pa lang pero andito yung sumisipa ka na nasaktan mo siya. Possible na ganun. Kaya yung gigil nito sa iyo iba. Gigil na gigil. And now we have the Fool. Am I right? Yes, this is the Fool. But still you are on the right path. Still andito yung talagang emotions and yung eagerness mo din at the same time na yung faith mo kay God dito is continuously talagang mas naging stronger and stronger. So, kaya andito yung talagang still or hanggang ngayon po talaga is you are divinely protected and guided, no? Hindi lang po ni God, kundi ng universe and also ng mga ancestors mo and elementals as well. Kasi naandito yung gagawa sila ng paraan para hindi ka anong tawag nun, bumagsak or parang nag-failed ka sa mission mo, which is talagang meron ka namang mission eh. So this is God's plan and kumbaga God hired you eh, so hindi ka para maging dito yung bang mabigo, no, sa mission mo ngayon dito sa atin. Okay, so bumaba siya, so hindi natin pwedeng pigilan yung pagbaba na yun. Let us see kung ano to. Okay, so ito is about dito sa taong to, no? Okay, so now itong taong to is ayaw niya na makita ka na nagiging successful, ayaw niya maging popular ka, dahil ito yung nakikita niya sa'yo eh. O ito yung pagkakaalam niya sa'yo ngayon na you are parang inaangat ka ng tao, kinikilala ka ng tao, minamahal ka ng tao or ng karamihan.
And dito kasi is talagang for yung success na marireceive mo dito or ma-achieve mo dito is talagang hindi po to temporary. Kasi marami ka natulungan tao eh. Or marami ka pang matutulungan na tao. Okay? See, we have the Nine of Wands. Na talagang andito yung babalik at babalik tong pagiging ano mo, yung pagiging masaya mo. Why? Kasi nga, kumbaga andito yung nababakuran ka no, ng mga guides mo, ng mga taong nagmamahal sa'yo, na andito yung talagang yung energy mo dito is punong-puno or napakalakas. Even yung vibrations and frequencies na meron ka, napakalakas din. But for now, sa nararanasan mo ngayon, maybe hindi ka pa ganun ka parang hindi ka pa ganun ka lakas, no, because of meron tong some rituals na ginagawa sa iyo para magkaroon ka ng nitong tinatawag na negative energy, or maybe meron kang na-absorb na mga energies from mga tao na nandyan na siya mismo din ang gumagawa, siya din ang nagpapadala. Okay, and now we have this temperance. See, kasi you are so, alam mo, yung holiness, meron ka eh. Yung Holy Spirit is within you. Andito yung, kumbaga, marami silang, to the point na parang, andito na yung may death spell ka, pero, up to now, hindi nila alam kung bakit hanggang ngayon, ang tibay mo. Bakit hanggang ngayon, naandyan ka pa rin. Kasi ang dami nagdadasal din para sa'yo. Para sa kaligtasan mo. Ang dami kasi nagmamahal sa'yo eh. Ang dami. Okay? So we have the Two of Pentacles and the Lovers. See? Grabe. Alam mo, spiritually, sa nakikita ko dito, about sa siguro ngayon, meron ka mga iniisip about sa pananalapi, no? Pero, Deadma, kasi andito yung hindi ka pababayaan nito mga angels mo, mga cherubines, no, yung mga babies na angels, nandyan sila sa inyo. And also sa mga medyo nagkakaroon ng 50-50 sa relationship na hindi maganda ngayon, sa partners no, or sa couples, no, wag po kayong mag-alala. Ano lang po yan, dadaan lang po yan. Kasi po, yan po is, kayo rin po is pinalilibutan din po ng mga anghel para po mamanatili po yung strong bond and yung love ninyo sa relasyon ninyo sa pamilya. Hindi lang sa pamilya, kundi sa inyo pong mag-asawa or as a couple. Okay? So, let's see dito po. Okay. So, we have the Ten of Wands. Okay, so, for some of you, isa dito yung mga worries, no? So, there is always more than one way to do things. Yes, totoo naman. And, kumbaga, andito naman yung accomplishment. Yes, nandito ka rin. And, yung pagkakaroon ng responsibility, maybe some of you is parang breadwinner dito. So, ito yung isa sa parang pinaka-burden mo na parang siguro ngayon dahil nga dito sa lack of parang financial, or maybe there's some delays or blockages na nararanasan ka ngayon. Again, this is just a temporary. No, kasi nga, sa nakikita ko naman po dito is nanlalaban ka naman and andito pa rin yung nasa right path ka. Ang kailangan nyo lang po talaga dito is paglabanan po to. Kasi po talagang, meron po talagang gustong magpabagsak sa'yo. Meron po talagang gumagawa ng rituals or kulam na para ikaw ay magkaroon ng ganyang sitwasyon ngayon. Pinahihirapan ka. No? Oh, see? We have the Devil card. I told you. There's a black magic. No? There are some black magics. And we have the Page of Swords. No? So, now, ang kailangan nyo lang po talaga dito, since andito yung, kailangan nyo po ng limits. No? And I'm talking to, maybe for some of you, is there's a Capricorn energy, earth sign. No? And ang kailangan nyo lang po talaga dito is mag-focus and still, no? Yun nga po yung strong faith, no? Kailangan. Alisin nyo lang din po dito yung parang some addictions or some parang old patterns na kailangan nyo pong i-release, no? And para to welcome the new possibilities or opportunities na pwede nyo po ma-receive this time. So,
if you have parang feelings na meron po kayong mga spiritual attacks, no? Again, since I'm talking to, andito kayo as a parang, nasa point ng spiritual awakening, dire-diretso nyo lang po yung devotions ninyo. Kasi po, especially po sa mga start po ng devotions, ang dami pong ganitong papasok. Ang dami pong delays, ang dami pong blockages sa darating sa inyo para hindi nyo po i-embrace or hindi nyo po ipagpatuloy yung pakikipag-communicate kay God. Or, alam nyo yun, parang mai-reject nyo or i-ignore nyo na ulit si God. Kasi I know for some of you dito is, eto na lang po ninyo naramdaman yung presensya ng Panginoon. And now na andito na po, na inuumpisahan nyo na po maging malapit sa Kanya, may lumalapit po mga demonyo. Ngayon po, kailangan po natin, lakasan po natin ang faith natin. No? Tadyakan nyo po yung mga demonic entities na yan. Lusawin nyo po yan. And hayaan nyo magstay sa puso ninyo yung Holy Spirit, si God. No? Kasi po, wala po mangyayari sa atin kung there's, magkakaroon ng mixed emotions tayo. Na at times, merong mabait, merong hindi, kalmado, mamaya, tigri ka na naman. Yung mga tipong ganon. Ang kailangan na pong pag-aralan dito, yung haba ng pasensya. Yung parang, huwag po natin patulan yung mga nangyayari. I-analyze nyo po muna maigi. Or pakalmahin nyo po muna ang sitwasyon bago po kayo magsalita. Huwag nyo pong sasalubungin yung mga galit ng bawat isa. Kasi po pag sinalubong nyo po yun, iba po magiging resulta. Gulo. Okay? So now, andito po yung minsan, for some of you, dito sa Page of Swords is, andito po yung, for some of you is parang nakakaroon po ng, parang laging pagod na pagod. Or pagod na kayo sa sitwasyon na nangyayari sa inyo ngayon. Na parang to the point, gusto nyo na pong sumuko. But no, kailangan nyo pong mas pagtibayin, no, yung pananalig po sa Panginoon at ang paghingi po ng tulong sa Kanya instead of magmukmuk po kayo or gumawa kayo ng something na alam nyo pong ikada-down nyo lang din po end of the day, no. So there's also some mental energy na nangyayari po sa inyo na gumugulo. Parang there's some manipulation na nangyayari po sa inyo na hindi nyo po alam kung saan nanggagaling. Ganyan po sa spiritual. The more po nagiging malakas kayo, the more po dumadaan ng araw, the more po nadadagdagan nyo yung power ninyo through prayers with the help of the praying na ginagawa po ninyo sa araw-araw. Dumadami rin po yung mga gusto kayong sirain. Kaya po paglabanan ninyo. Yun nga po sinasabi ko sa kanila, pagka kayo po nakakaramdam ng antok, pagka kayo po nagdarasal, tampalin niyo po sarili, kurutin niyo po sarili niyo. Ganun po. No? Okay, so believe in yourself, says dito sa 9 of Wands, no? Kailangan talaga to. And yung persistence, no, is kailangan na andito. Perseverance, andyan, kailangan yan. Kailangan nyo po yung continue daw, no, ang inyong mission or ang inyong devotion. Kasi hindi lang naman po kayo magbe-benefit niyan, marami po. And marami po nagmamahal sa inyo, marami po ang naniniwala sa inyo. Kaya huwag niyo pong hayaang manalo ang taning. Okay? And yes, the Fool is here. So this is a confirmation that there's a new beginning, no? And andito ka talaga sa right path, and there's a new path na darating sa inyo. I mean, yung new path of your life, no, is andito na rin po. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito, I mean, for some of you talaga andito yung curiosity, especially po sa mga baguhan, no? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is to parang mag-explore pa na mag-explore, no? Especially po sa mga independent dito na wala pong mga mentor, no? Just make sure po na huwag po kayo magpapalinlang kasi po marami pong impostor. Okay? So keep on praying, no, and ask for the presence of God, especially pag nag-uumpisa na po kayo sa inyong mission. Lahat po kailangan niyo pong humingi ng basbas muna sa Panginoong Diyos Ama bago po kayo mag-start ng mission. Okay? So kung ano man yung mga iniisip ninyo na gusto niyo pong gawin niyo po. Kasi ano po yan
Hindi po yan dahil sa gusto ninyo. It's because of spiritually, andito po yung akala po natin minsan, kaya po natin to ginagawa kasi yun yung gusto ko, ito yung gusto ko, no? Kasi po kayo po ay hawak na po ng Panginoon. So, sinasabi ko nga po sa inyo, kung kayo po is, akong si God po is hawak na po ang manibela ng sasakyan ninyo and ikaw ay nasa passenger seat, hayaan nyo lang po. Kasi hindi naman po kayo dadali ng Panginoon sa ano ba to, sa maling daan or sa kapahamakan. Okay? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is alisin po ang takot. Alisin po yung doubt or ano na, doubt. Ano yung doubt? Alisin nyo po yung paghihinala, yung mga ganon. Takot, alisin nyo po yan. Basta po't alam nyo, ang may hawak na manibela ng buhay ninyo ay si God. Kailangan nyo po maging strong. Kailangan nyo pong magkaroon ng strong faith kay God. No? Be brave. No? Naging fierce po kayo. Okay? Kasi wala pong mas malakas. Dahil si God po ang pinakamakapangyarihan po sa lahat. Wala na pong iba. Okay? So, yan po yung vision po natin. Tarot vision na ihahatid ko po sa inyo ngayon, which is pinakita nga po doon na galit na galit po yung taong lalaki na yon. Yes, because of, andito nga po yung, kayo po ay may spiritual attack ngayon or kayo po ay niliritualan, kinukulam itong taong to para po kayo ay masaktan or mabigyan po ng miserableng buhay ngayon. So, for some of you, better na kung meron po kayong mga kilalang healers, mag-consult na po kayo, pumunta na po kayo doon. Or sa mga onlines, pwede po kahit po hindi po kayo sa akin magpagamot, kung meron po kayong mga well-trusted na mga healers, go na po kayo. Okay? Para po hindi na po tumagal yung mga ganito po. Okay? Mahirap po kasi kung halimbawang alam niyo po yung physically mahahaluan pa po eh. Okay? So now, isito na po tayo sa ating healing. So, close your eyes and bow your heads. Okay, so maraming salamat po. God bless and love, peace and hope. Bye!